To give us the Word of God. She is the head of Krisyanong Kabataan para sa Bayan and part of Church Program Committee. Let's welcome Sister Micaela Janiso. Praise the Lord. Pwede po bang sa umagang ito, minsan pa po tayong tumayo? At ang pinakamainam na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pinakamalakas pong palakpak sa Diyos, yung pinakamainam, yung deserve ng ating Panginoon. Oh Jesus, we worship you. We magnify your name. This morning po, bago tayo minsan pang makarinig ng salita ng Diyos, napakaganda po ng inawit kanina. Ang sabi po doon, ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Ano pa nga po ba ang maihahandog ng buhay ng bawat isa? Kundi ang buhay na siya rin po mismo ang nagbigay. Kaya minsan pa po tayong umawit sa ating Panginoon at ibigay natin ang pinakamainam na pagsamba. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan at mga bagay, ang mga bagay na tinuring kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat. Mataas na pagpupuri at pagsamba sa Diyos, minsan pa. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Pwede po bang tayo lamang po sabihin po natin sa Panginoon with the sweetest voice? Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin ngayong umagang ito. Ito ang alay namin sa'yo, Panginoon, ng aming mga puso, God. At minsan pa, Lord, we pray that you open each and every heart, Panginoon, ng mga naririto, O God, maging ang mga nanonood sa FB Live. Lord, walang matigas na puso, Panginoon, ang hindi mo palalambutin ngayong umagang ito. And you will purify each and every hearts of the people, O God, that seek you, O God. We praise you at ako, Panginoon, gamitin mo lamang ako bilang alulod ng iyong pagpapala. Alulod ng iyong fresh revelation this morning. We give you all the praise. We give you all the glory. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Malakas pong palakpak sa ating Panginoon. At minsan pa po, tayo po ay makakaupo na ngayong umagang ito. Ayan. Pwede niyo po bang batiin ng inyong mga katabi ngayong umaga at sabihin niyo, handa ka na ba, kapatid? Ano po ang sagot? Handa na po ba? Amen. Minsan pa nga po ngayon pong umagang ito, ang dalangin ko po ay tayong lahat ay magkaroon ng bukas na puso para sa ating Panginoon dahil meron pong magandang gagawin ng Diyos. Amen po ba? Hindi po nauubusan ng magandang ginagawa ang ating Panginoon. At ngayon pong umagang ito, this is the day that the Lord has made. And He will give extraordinary and new things, mga kamanghamanghang bagay, ang ipamamalas po sa atin ng ating Panginoong Jesus ngayong umagang ito. And as an introduction po,
Minsan po ba napaisip na po tayo na kung meron po kayang balita sa langit? Kasi po 'di ba this past few weeks, ang dami pong naging balita, ang daming naging headlines na nangyayari sa paligid natin. Nandiyan nabalitaan po natin, nagkaroon ng smog. Di po ba? At yung iba po, ang kanilang haka-haka ay sinasabi po galing daw po ito sa Bulkang Taal. Yung iba naman po ang sinasabi ay dahil sa changes sa ating klima, dahil sa changes, atmospheric changes na nangyayari sa ating kapaligiran. Pero setting that aside, napaisip na po ba tayo, sa langit kaya may balita? Meron kayang daily newspaper sa langit? At kung meron man po, napatanong na po ba tayo, ano kayang headlines doon? Sa tingin po natin, anong headlines ang meron sa langit? Meron po akong isang nabasa, ang sabi niya po dito, if heaven had a daily newspaper, the headline would read quite differently than our earthly tabloids. Iba daw po, iba yung magiging headline, iba yung magiging title nung edition ng dyaryo. Ano po kaya yun kung sa earthly tabloids po natin, ang nakikita natin as headlines, inflation, mga krimen, ano kayang headline sa langit? Ang sabi niya po dito, the good deeds that don't get credit on earth would make the front page in heaven's newspaper. Hindi po ba ang ganda? Na yung mga bagay na hindi alam ng nakararami, yung mga bagay na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam, pero makikita mo, bida ka pala sa harapan ng Diyos. Bida ka pala kasi binigay mo yung buong puso mo. And example lamang po, let us take a peek at this edition of Heaven's headline. Una po, ang isa daw po sa magiging headline, example ng headline sa langit, si Pedro tumulong sa isang matanda sa pagtawid ng kalsada. Ikalawa, si Maria po, nagpakanta sa isang worship service sa isang maliit na baryo. At si Juan, pinagsilbihan ng asawa. Ang gara naman noon, parang parang sobrang subtle or parang mundane na yung headline na sinasabi dito. Pero ano po kaya yung nakita natin na pagkakapare-pareho ni Pedro, ni Maria at ni Juan? Una po, sila ay nagserbisyo. Nagserbisyo at naglingkod si Pedro sa isang matanda. Si Maria nagserbisyo sa Diyos at maging sa kongregasyon dahil siya ay nagpakanta. At si Juan po, pinagsilbihan niya ang kanyang asawa. Pero sasabihin natin, bakit hindi na lang lahat tayo headline sa langit? Bakit natatangi si Pedro, si Maria at si Juan? Alam niyo po ang susi, bakit sila naging headline? Bakit sila yung naging hottest topic sa langit? Dahil yung maliit na serbisyo po na binigay nila, nilagyan nila ng buong puso. At ngayon pong umagang ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa ating mga puso. Kaakibat po ng a service-oriented ministry, una't higit po sa lahat, kung wala po ng puso ang ating paglilingkod, hindi po tayo matatawag na tunay na lingkod ng ating Panginoon. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng wholehearted? Ang sabi po dito, wholehearted is fully or completely sincere, enthusiastic, energetic, etc., hearty, earnest. Yun po ang ibig sabihin daw po ng wholehearted. Una, may isip po natin, passionate to. Ang wholehearted, passionate, may passion. Pero kung titignan po natin from the perspective of our Lord, meron pa siyang hinahanap. Bukod sa passion mo, oo, passionate ka, pero tama ba ang puso mo? Oo, passionate ka, pero tama ba yung motibo mo? At ngayon po, yun po ang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito. Ako po bilang isang kabataan, isa po sa passion ko ay music. And isa rin po sa mga passion ko is yung matuto ng bagong bagay. Mahilig po akong mag-explore ng mga bagong bagay. At once na I find something challenging or na-pick yung interest ko, gagawin ko po yung 100% ko para matutunan yung bagay na yon. At yun po yung tinatawag na wholeheartedly. Dapat po, meron tayong 100%, hindi yung 99.9%. Hindi po tayo alcohol.
Tayo po ay tao. Amen po. Kaya hindi dapat 99.9% lang. Dapat 100% po ang ibibigay natin sa ating Panginoon. At ang title po ng ating sermon this morning, A Heart Capturing Service. What captures the heart of God? Ano po kaya? Ano kayang heart capturing service yung pwede nating maibigay sa Lord? Ano kaya yung nakakapag paano sa puso ng Lord para, uy, yung anak ko buong puso yung paglilingkod. Uy, yung anak ko parang kahit simple lang yung ginagawa, kahit sa araw-araw ginagawa niya na yun, pero nakita ko yung puso. Ano kaya? Ano kaya yung mga sikreto po? Ang sabi po ni Pastor Rick Warren, serving is one of your life purposes. Until you learn how to serve, you are not really living. You are just existing. You make a living by what you get, but you make a life by what you give away. Ang ganda po ng sinabi niya doon, you make a living by what you get. Tayo po, araw-araw naghahanap buhay. Yung mga kabataan po, nag-aaral tayo para sa susunod ay tayo naman po ang maghanap buhay at magtrabaho. Amen po ba? Pero hindi daw po yun yung sagot bakit tayo tunay na nabubuhay. Makakapagbigay po tayo ng buhay if we give away our service. And kagaya nga rin po ng sinasabing quote ni Pastor John, the greatest career in the surface of the earth is to be a servant. Tayo po noon, lagi po nating na-encounter yung tanong na, what's your purpose in life? And kapag tinatanong po tayo noon, marami po ang nagsasabi, siguro po ang purpose ko, maging doktor someday, ma-treat yung mga sakit, yung mga may sakit. Yung iba naman, ang sinasabi, siguro po ang purpose ko, maging teacher someday, makapagbahagi ng knowledge ko. Pero very minimal lang po yung mga tao o siguro wala pa pong tao na kapag natanong na, ikaw, anong purpose mo sa buhay? Wala pa po akong narinig na ang sinabi niya, siguro ang purpose ko ay maging servant. Wala pa po akong narinig na ganun. Pero ito po yung dapat maging una tigit sa lahat purpose natin sa buhay, to become a servant. Hindi po ibig sabihin na servant ka, parang hindi na yun mahalaga eh. Actually po, yun ang pinakamahalaga sa harapan ng Diyos. Sabi po doon, ang ladder daw po sa langit, inverted. Yung akala natin, malalaking gawa natin dito sa lupa, wala lang pala yun sa langit. Pero yung pinakamalaliit na task natin sa lupa, yun yung nagbibigay ng opportunity sa atin to give our 100% service to the Lord. Kaya ngayon pong umagang ito, ang topic po natin, hindi lang po para sa mga leaders and workers. Lahat po tayo naglilingkod. Lahat po tayo may kaparaanan para maglingkod sa ating Panginoon. Kahit sa pinakamaliliit hanggang pinakamalalaking serbisyo po sa ating Diyos. What matters is our heart. Amen po ba? Pero ang tanong po, may mali po kayang paglilingkod? Sa tingin niyo po, meron po bang maling paglilingkod? Meron daw. And totoo po, yes, meron pong maling paglilingkod. Sa Matthew 6 po, makikita po natin, sinabi po ng Diyos doon, do not be like pagans, do not be like hypocrites. Di ba po, may mga hipokrito. And yun po yung maling paglilingkod. Anong motive? Mataas ang sarili. Glory to me. Pero ang tamang paglilingkod, glory to God. In everything that you do, you give all the glory to God. And yun po yung nakakatakot na minsan masyado na tayong over-familiar sa mga ginagawa natin araw-araw, na nakikita natin, sarili natin, nagagawa ko naman, masipag naman ako. Pero sa mata po pala ng Diyos, mali na po ang ginagawa natin. Yun po yung masakit. Amen po. And naalala ko lang po yung testimony ni Ate Kai nung after pong mag-Peñel. Ang sabi niya po doon, pinarealize sa kanya ng Panginoon na may itinatama pa sa paglilingkod niya. At tayo din po, sa lahat ng ating buhay,
progressively may itinatama po sa atin. Tinatama po ng Diyos ang ating paglilingkod. Isang ilustrasyon lang po kay Cain at Abel. Di ba po, nakita natin, pareho silang nag-sacrifice. Si Abel, ang sinacrifice niya yung pinakamainam, while si Cain, basta makapag-sacrifice lang. Pero ano pong nakita natin doon? Ano yung nakalugod sa Panginoon? Yes, they both sacrificed, pero mas nalugod ang Lord sa hain ni Abel. And after po nun, nakita natin na, nakita ni Cain, syempre na, bakit ang Lord mas nalugod sa sacrifice ni Abel? Minsan po, ganito po ang nangyayari sa atin na minsan, kung sino pa po yung nagbibigay ng kanilang buong puso sa Diyos, hindi po mawawala ang opposition. Si Cain, dahil nagkaroon ng inggit, ano po ang nangyari? Pinatay niya po ang kanyang kapatid. Pero, wag po tayong ma-discourage to give our 100% to God. Sa lahat po ng ginagawa natin, let us treat it as a sacrifice to our Lord, a holy and pleasing aroma to our God. And sabi po natin kanina, yes, may maling paglilingkod. At ang tanong po ngayon, how can we serve God the right way? Ano nga po ba? Paano po natin mapaglilingkuran ng Diyos na may tamang puso? So, ang pag-aaralan po natin ngayon, isang character sa Biblia na tinagurian pong a man after God's own heart. Sabi po sa 1 Samuel 16 verse 7, "But the Lord said to Samuel, don't consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Tumitingin daw po ang Lord sa puso. Tingnan nyo nga po ang iyong mga katabi. Ano pong itsura? Nakita nyo po ba ang puso? Hindi. Pero ang Diyos, nakikita niya po ang ating mga puso. And konting facts lang po about King David. Si King David po, bago po siya maging hari, he was just an ordinary shepherd boy. Pero kalaunan po, he became Israel's third and most important king. He is the most frequently mentioned human in the Old Testament. Siya daw po yung pinaka-frequent, madalas na tao na nababanggit sa Old Testament. And the second most frequently mentioned human in the entire Bible. Only Jesus Christ is mentioned more. Ang ganda po no, na parang ordinaryo lang noon si David. Isang shepherd boy lang, pero God turned his ordinary life into something extraordinary na hanggang ngayon nagmi-minister. Napakaganda po no na sa buhay natin, nakita ng Diyos ang ating mga puso, and hanggang sa darating na panahon, mag-minister yung buhay natin. Gusto po ba natin nun? Na mataguri ang a man after God's own heart. Hindi, yung punta mo sa langit, hindi lang sasabihin sa'yo ng Lord, "Welcome my good and faithful servant," pero may idadagdag pa siya, "You have been a man after my own heart." Di ba po, napaka-sweet nun kung maririnig po natin mismo sa labi ng ating Panginoon. So dumako na po tayo, meron lamang po tayong 5 maiikling puntos. What are the heart-capturing attributes that David possessed in service to God? Una po, a heart of obedience. Ang sabi po sa 1 Samuel 23 verse 2-5, dito po makikita natin na si David ay nagtanong sa Lord, "Lord, should I attack the Philistines?" Ang sabi po dito, when David was told, "Look, the Philistines are fighting against Keilah and are looting the threshing floors," he inquired of the Lord, saying, "Shall I go and attack these Philistines?" The Lord answered him, "Go, attack the Philistines and save Keilah." Verse 3 po, "But David's men said to him, 'Here in Judah we are afraid. How much more then if we go to Keilah against the Philistine forces?" And verse 4, once again, David inquired of the Lord, and the Lord answered him, "Go down to Keilah, for I am going to give the Philistines into your hand." And verse 5, so David and his men went to Keilah, fought the Philistines, and carried off their livestock. He inflicted heavy losses on the Philistines and saved the people of Keilah.
dito po makikita natin yung all-out obedience ni David. At kalaki po ng obedience, ano pong mapapansin natin dito? David inquired of the Lord. What does it mean to inquire of the Lord? Lord, anong gagawin ko? Magtatanong ako sa Panginoon, anong will mo? Yun po yung nagko-comprise sa obedience. Dapat matuto po tayong magtanong sa Lord, anong gagawin ko? Anong plano mo sa buhay ko, Panginoon? Itutuloy ko ba to or hindi? And once na tumugon po ang ating Panginoon, it is our duty, it is our responsibility to obey what He had commanded you. At makikita po natin sa verse 3, meron po tayong isang mahuhugot dito na napakagandang aral. Noong tinanong po ni David ang Lord at sinabi ng Lord sa kanya na go attack the Philistines, binaba po ito ni David sa kanyang mga men, sa kanyang sundalo. At ang naging response po ng mga sundalo ni David, dito nga sa Judah, takot na kami. Paano pa, lalaban pa kami sa mga Philistines? Pupunta pa kami sa Keilah? Pero ano pong ginawa ni David? Even though may opposition, hindi po pinatulan ni David yung sundalo niya. Anong unang naging response ni David? He inquired of the Lord yet again. So sa atin pong paglilingkod, yes, hindi po mawawala ang oppositions. Pero what should we do in times of those oppositions? Huwag mong patulan. Go back to the Lord and inquire of the Lord. Amen po ba? Tanungin natin sa Lord, Lord, what shall I do? And after the Lord gave His answer, obey. Obey sa ating Panginoon. Sabi po dito, if you desire for the supernatural, you should be willing to pay a supernatural price. And that supernatural price, that is obedience. Ang sabi po ni Catherine Kuhlman, no one is led without following. Wala pong isang tao na masasabi natin, di ba po tayo humahanga kapag ang isang tao, parang grabe, Holy Spirit-led tong taong ito. Pero masasabi lamang po natin yon kung siya ay sumusunod sa Panginoon. Amen po? Kasi kung ang tao, yes, the Holy Spirit actually is always whispering His will to us. We are all being led by the Holy Spirit. The only difference lies in the way that we respond to those leadings. Do we hear Him and obey Him? Nagiging sensitive po ba tayo sa bulong ng banal na Espiritu sa atin? At yes, kung narinig natin, do we obey? Or do we choose to listen to the noises of the world and neglect His voice? Nawa po sa buhay ng bawat isa, i-desire po natin na magkaroon tayo ng sharp na pandinig sa banal na Espiritu. And how can we do that po? By daily seeking the Word of God. Dahil una po, nagsasalita ang ating Panginoon sa Kanyang salita. Sa Kanyang salita na mahahanap sa Biblia. At ikalawa po, ano pa nga po ba yung heart-capturing attributes na mayroon si David? At tinagurian siyang a man after God's own heart. Ikalawa po, a heart of faith. Makikita po natin yung heart of faith ni David nung siya ay nakipaglaban kay Goliath. Ang sabi po sa 1 Samuel 17 verse 37, the Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Makikita po natin na grabe yung pagtitiwala ni David sa Lord na sinabi niyang, ang Diyos ang magliligtas sa akin laban sa iyo, Goliath. At nakita po natin na yung pagtitiwala niya pong iyon, nag-lead sa supernatural courage and boldness. So, ibig sabihin po, kung tayo ay may tunay na pananampalataya sa ating Panginoon, courage and boldness will follow. Sa anuman pong sitwasyon na kinaharap natin, anuman pong Goliath ang meron sa buhay natin, if we trust in God, we will have the courage to face it. At makikita rin po natin na hindi nanangan si David sa sarili niyang lakas, bagkus sa kakayanan po ng Diyos. And he remembered his past experience and used that experience to remember once again God's redemptive power. Ito po yung kadalasan hindi nating nagagawa bilang mga Kristiyano.
na kapag tayo ay kumakaharap sa isang problema, malaking problema, para tayong nagkakaroon ng amnesia. Dati, di ba meron na po tayong mga problema na akala natin imposible na pero sinagip tayo ng Lord. Tapos ngayong humaharap tayo sa another pagsubok, nakalimutan natin. Dapat hindi po tayo magkaroon ng spiritual amnesia. Dapat po tayo, lagi po nating inaalala that the Lord is good, the Lord is faithful. At naalala ko po yung isa sa verse na pinanghahawakan ko sa buhay ko. Ang sabi po doon, Psalms 27 verse 13, I remain confident of this, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Amen po? Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos? I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Kung tayo po ay humaharap sa malaking pagsubok, declare it. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Naalala ko po, sabi po ni Ate Hazel noon, we are the greatest prophet of ourselves. Kaya kung anong dinideklara po natin sa ating mga buhay, yun po ang mangyayari at matutupad. Kaya let us always declare, we will see the Lord, the goodness of the Lord in the land of the living. Amen po? And sabi po sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So kailangan po meron po tayong pananampalataya, puso na mayroong pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon. Ikatlo po, a heart of purity. Sabi po sa 1 Samuel 11:12, I'm sorry po, 1 Samuel 12 verse 13, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Ano po ang nangyari dito? Sabi ko po, di ba kanina, anong heart-capturing traits ang meron kay David? Pero kung babaybayin po natin ang naging buhay ni David, he was not perfect. Nagkasala po si David. Pero bakit ko po sinabing nakita ng Diyos na may heart of purity si David? Dahil nung siya po ay kinonfront ni Prophet Nathan, ang una pong naging response ni David, hindi niya po ni-resist yung correction ni Prophet Nathan. Bagkus inamin niya, nakita niya sa sarili niya, I have sinned against the Lord. And what did he do? He repented. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng pure heart? Pure heart means clean, blameless, unstained from guilt, not contaminated or free from contamination. A pure heart is marked by transparency and an uncompromising desire to please God in all things. Kagaya po ng sinabi ko kanina, David was not perfect, but he was a man after God's own heart. David did not have a sinless heart, but he loved God with singleness of heart. Noon po, si David, nagkaroon siya ng dalawa pa na kasalanan, malaking kasalanan kung sa mata natin. He committed adultery and he committed murder. Pero anong nakita natin? Lahat tayo nagkakamali po. Wala pong exempted sa atin. Tayo man po ay may posisyon o wala. Lahat po tayo tao nagkakamali. Lahat po tayo nagkakasala. All have fallen short of the glory of God. Pero ang hinahanap po sa atin ng Panginoon, a repentant heart. Ang sabi po sa Psalms 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Naalala ko lang po nung bata pa po kami ng ate ko, ay nakaugalian na po namin na every time na magkakaroon ng, kunyari, away, nagkatampuhan together with our parents, ang amin pong naging tradisyon, after po nun, magsusulat po kami. Sasabihin po namin, dear ganito, dear mommy or daddy, sorry, ganyan, ganon. Naging ugali po namin yon nung bata kami. And yun po yung hinahanap ng Lord sa atin. Magkaroon tayo ng puso na parang bata na instant. Pag nagkamali tayo, may instant repentance. Meron tayong grief na nararamdaman sa ating puso when we commit sin.
Yun po ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Hindi po madamot sa grasya ang Lord. Papatawarin niya po tayo. Ang kailangan niya lamang po ay lumapit tayo. Amen po. Every sin that we do leaves a callous to our hearts. Kaya, huwag po nating hayaan na, sige, magkasala tayo ngayong linggo, sa Sunday ay maghumingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Ang constant and repetitive sin po, ito po yung dadala sa atin to have a hardened heart. Yung matigas na puso. And once na tayo po, tumigas na ang ating mga puso, mahirap na po na madama natin yung presensya at paggalaw ng Diyos. Ang sabi nga po sa Jeremiah 3:13, only acknowledge your guilt. You have rebelled against the Lord. You have scattered your favors to foreign gods under every spreading tree and have not obeyed me. Return, only acknowledge that you have sinned. Ang nais lamang po sa atin ng Panginoon ay tayo ay bumalik sa Kanya. Ang nakakalungkot nga lang po, ngayon po ang problem, one of the greatest problems in modern Christianity is that we practice confession of sin but not repentance. Magkaiba po ang confession sa repentance. Magkaiba yung sinasabi lang ng bibig natin sa ginagawa at posisyon at posture ng puso natin. Deserve po ng Lord na bigyan po natin siya ng pure, holy service. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16, but just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Di ba po kapag tayo ay mayroong honorable guest, ginagawa po natin ang the best natin. Amen po. Bibihis po tayo ng presentable, very presentable dahil meron tayong honorable guest. Paano pa po sa Lord? The Lord is our honorable guest. We are the host of the Holy Spirit. Kaya dapat po maging presentable. Damitan po natin ng presentable ang ating mga puso. Let us offer a clean, a pure, a holy service to our Lord. Ikaapat po, a heart of constant hunger and thirst. Sabi po sa Psalms 42, verses 1 to 2, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Hayaan po natin na sa lahat ng ating ginagawa ay mapalapit po tayo sa puso ng Diyos. Tandaan po natin, mas okay na wala tayong kahit ano pero malapit at nasa presensya po tayo ng Diyos. Kesa naman, we gain this whole world pero malayo, separated po tayo sa ating Panginoon. Naranasan nyo na po ba na even in a brief moment, parang naranasan mong bumaba ang langit sa harap mo. Naranasan mong nasa harapan mo ang Diyos at niyayakap ka. Di ba po napakasarap sa feeling po nun? Sabi nga po sa kanta, 1,000 days cannot compare to a day in His court. At yun po yung pusong mayroon si David. He hungers, he constantly hungers and thirsts for God. Wala po siyang over-familiarity pagdating sa Holy Spirit. Lagi niya pong inaasam na, Lord, I want to know you more. Kagaya po ng sinabi niya sa Psalms 27 verse 4, one thing I ask of the Lord, this only do I seek, that I may dwell upon the presence of the Lord, to gaze the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Nawa po ganun ang panalangin ng ating mga puso. And gusto ko lang pong i-share yung isang kanta na this past few weeks sobra pong nagme-minister sa akin. Yung kanta po ni Steve Green, nasabi po doon, oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, stirs up within me. Cries that say, I want to know you. Oh, I want to know you more. Nawa po, yun yung panalangin ng puso natin, na Lord, I want to feel your heart.
I want to know your mind. Di ba po napakasarap sa feeling kahit nga po sa mga kaibigan natin or sa taong malapit sa atin na masasabi mo, uy, kapintig ng puso ko to. May connection ako dito. Parang isang titig ko pa lang sa kanya, alam niya nang gagawin niya kasi meron kaming inseparable bond. Sana po yun yung naisin natin na relationship sa ating Panginoon na Lord, yung pintig ng puso mo maging pintig ng puso ko. Na hindi na mahirap para abutin mo pa yung presensya ng Lord. Direct, agad. Meron pong ibibigay na revelation sa iyo ang Lord. Nawa po yun yung asamin natin. To know the heart of God, to feel His heart and know His mind. At ikalima po, at huli, a heart full of love. Ang sabi po sa 1 Corinthians 16 verse 14, let all that you do be done with love. Huwag po nating hayaan na sa lahat ng ating ginagawa ay wala pong pag-ibig. Dapat po ito yung pinaka-iniingatan natin. Why? Because our love for God is the driving force for us to desire to obey, for us to desire to have faith, for us to desire to remain pure and constantly have the hunger and thirst for God. Kaya wag po nating hayaan na maalis yung first love natin sa Panginoon. Dapat, pag sinabing first love, una mo agad may isip ang Lord. Hindi kung sino man. Sa mga KKBs, di ba? Hindi si crush. Hindi kung sino man. Dapat ang first love mo si Lord. Amen? At tunay nga po, kagaya ng sinasabi ng ating Pastora Diwani, let us practice Calvary love. Sa lahat po ng ating ginagawa, sa pagsiservisyo po natin sa ating kapwa, let us practice Calvary love. Kahit sa mga kaaway natin, let us practice Calvary love. Si Jesus po, nung siya ay pinako sa krus, hindi naman po siya pinaulanan ng praises eh. No. Pinaulanan po siya ng persecution. Pero anong meron siya? Calvary love. Ginagawa ko to kasi mahal ko kayo. Ginawa niya na ialay ang kanyang buhay dahil mahal niya po tayo. Even if we don't deserve it. Even if wala siya mapapala sa atin. Ang pagmamahal po ng Lord, hindi siya humihingi ng kapalit. Walang kapalit. Mahal kita, anak. Kaya, lumapit ka lang sa akin. And I will let you experience my Calvary love. And once we experience that Calvary love, that love will overflow in us. And it will affect yung sphere of influence po natin, yung mga tao sa paligid po natin. At ang sabi po sa Colossians 3, verses 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart, as if working for the Lord and not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. At ang sabi po dito, for us to capture the heart of God, we must first let Him capture our hearts. Amen po. Para po makapture natin yung puso ng ating Panginoon, hayaan po muna nating i-capture niya ang ating mga puso. Hayaan po muna nating siya yung maging master natin. Tayo yung maging slave niya. Alam niyo po, isa sa misconception na once we hear the word slave, parang alipin, wala kang freedom. Pero kapag po tayo alipin ng Panginoon, that is where we find true freedom. Amen po. Kaya above all else, sabi po sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Meron pong isang ilustrasyon na nabanggit si Pastor Joey. Tayo po ba kapag ang gripo po sa bahay natin, kapag ang lumalabas po doon ay puro burak, ano pong ginagawa natin? Pinapalitan po ba natin yung gripo? Hindi po. Ano po ang may problema doon? Yung pinanggagalingan ng tubig na umaagos sa gripo. Ibig sabihin po nito, bago po maging mali ang aksyon natin, una pong nagkamali ang puso natin. Kaya dapat po sa service natin sa Panginoon, we have the right posture of our hearts. Amen po?
Dapat tama yung posisyon natin sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan ng tao. Dapat meron tayong pure motive. Lord, this is my heart. Even in the very littlest thing that I will do it for you. Create in me a pure heart. Renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Tayo po ngayon sa panahong ito, nag-aasam po tayo ng maraming klase ng revival. And ngayon po, sa buwan pong ito, we are declaring that we will have a revival of service. But, first, God wants to revive our hearts. Then, the revival of service will follow. Our service to God is not a matter of our talents, but a matter of the heart. Sabi po ni Catherine Coleman, He doesn't ask for golden or silver vessels. He just asked for yielded hearts and yielded vessels. At ang sabi po sa 2 Corinthians 5:9, so whether we are at home or away, we make it a goal to please Him. Nawa po, above all else, may it be the motive of our hearts in serving the Lord. May it be our motive in serving to please Him only. Nothing more, nothing less. Let us give our utmost for His highest. Amen po. Yung pinakadalisay, pinakamahal na pagsamba, na pagsaserve sa ating Panginoon para sa ikagaglory ng ating Diyos. At ito po yung gusto kong iwanan sa buhay ng bawat isa sa umaga pong ito. Nawa po tumatak sa ating isipan. Ang sabi po dito, God does not look at the extravagance of our service, but He looks in the extravagance of our hearts. Amen po. Hindi po siya nakatingin sa kung gaano ka-engrande yung pagsamba mo. Hindi siya nakatingin sa kung gaano kaganda ang boses mo. Hindi po siya nakatingin sa kung gaano ka katalino. No. He doesn't look at your talents. He doesn't look at your capability kasi siya rin naman ang nagbigay niyan. Wala tayong maibabalik sa Lord kundi yung binigay niya lang din. Pero God looks at the extravagance of our hearts. Kaya minsan pa nga po, ngayon pong umagang ito, nawa ang atin pong panalangin, Lord, revive my heart. Give me an extravagant heart of service to you. Lord, give me a pure heart. Give me a clean heart. Renew the stony heart in me. Give me a pure heart. Ngayon pong umagang ito, I just want you to bow your head and close your eyes. As our music team sing this song, nawa, gawin po natin itong panalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, this is our prayer. Give me a clean heart. Give me a pure heart. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. And this is my heart's desire. This is my desire. My longing, my deep desire. Renew this stony heart in me. Give me a pure heart. Once again. Give me a clean heart. Give me a pure heart. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. This is my heart's desire. My longing, my deep desire. Remove this stony heart. This stony heart in me. Give me a pure heart. And a heart that
po ay tumayo. And let us sing, a heart that's undivided, a heart that's pure and true, a heart that solely seeks you, a heart that loves you so, a heart that longs to please you, a heart that beats for you. Please give me this heart. Please give me this heart. Please give me this heart, oh Lord, I pray. Sa pagkakataong pong ito, pwede po ba nating ilagay ang ating mga kamay sa ating mga puso? And let us once again sing this song. A heart that's pure and true. A heart that solely seeks you. A heart that loves you so. Lord, a heart that longs to please you, oh God. Please give me this heart. Please give me this heart. Please give me this heart. Please give me this heart, oh Lord, I pray. Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Habang hawak po ang aming mga puso, oh God. We offer our hearts, Panginoon. Lord, this is our prayer. Give us a clean, a pure heart. A heart that longs to please you. A heart that beats for you, O God. Nothing more, nothing less. Lord, cleanse our hearts. Kung may nakikita po kayo na kadumihan, kasalanan, mga bagay na nagpapatigas sa aming mga puso, Lord, we ask for your Holy Spirit to remove this heart of stone. Remove this heart of stone, God, and renew our hearts. Give us a heart, Panginoon, na ang nais at tibukin lamang ay ang bigay ang 100% service sa iyo. Ang pusong dalisay, Panginoon, na ang pintig ay yung pintig ng puso mo, O God. Maraming salamat po. And Lord, from this day on, we will never be the same again. Lord, even sa pinakamaliliit na task, we will give our 100% for your glory alone, Jesus. At ngayon pong umagang ito, minsan pa po nating sabihin sa Panginoon, Ikaw lamang ang aking ibigin. Ang aking ibigin. Lahat sa'yo ay iyan. Pinakamainam mong pagsamba sa Diyos. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali. Nang walang halong pagkukunwari. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Habang nakataas po ang ating mga kamay sa Panginoon, ang aking ibigin. Lahat sa'yo ay ihari. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali. Nang walang halong pagkukunwari. Nang walang halong pagkukunwari. Kaya't ang nais ko, Diyos. Ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin ka. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin. Minsan pa nating sambitin sa Panginoon. Pagkat ang nais ko. Pagkat ang nais